Magandang araw po sir, ako po si Rafael Joseph Padwal, BS Cream 1 Bravo at ito po ang aking synopsis sa PowerPoint po na ibinigay nyo. Una po ay ang human rights, nakapaloob po dito ang mga karapatan bilang isang tao at ang karapatang ito ay inherent. Sa madaling salita, hindi po ito binibigay sa atin, nasa atin na po ito simula nung isinilang tayo. Halimbawa na lang nito ay ang karapatang mamuhay at karapatang mamuhay sa kung sa ano ang naaayon sa atin. At dito naman po sa due process, una po, kapag ang tao ay na-notice na meron siyang kaso, ay dapat mabigyan ng pagkakataong marinig ang kanyang at mapaliwanag ang kanyang panig. Sa madaling salita, hearing o dumaan sa trial, unlike sa iba na ibinigay agad ang kanilang sentensya. Pangalawa po ay sa madaling salita, before the government deprive out life, liberty, or property, dapat madipinsahan muna ng akusado ang kanyang sarili or maibahagi niya muna ang kanyang partido. Pangatlo po ay ang elements ng due process. Una po, dapat mayroong korte na may kapangyarihan na maglitis at magbigay ng kanyang konklusyon kung guilty or not guilty sa isang kaso na ibinigay sa kanya. Pangalawa, walang karapatan ang korte na litisin ang isang tao na hindi pa naaaresto. Pangatlo, kailangan marinig ang panig ng akusado. At panghuli po ay before judgment, kailangan magkaroon muna ng maraming hearing at patas na hearing. At no person shall be held to answer for a criminal offense without due process kasi wala siyang pananagutan. At dito naman po sa warrantless arrest and methods of conducting arrest. Ibig sabihin po ng warrantless arrest, pag-aresto kahit walang warrant of arrest. At sa arrest po is taking a person to a custody. And the only reason why people getting arrest is to answer questions na pinupukol sa kanya. At during po sa pag-aaresto, dapat no violence or unnecessary force shall be used in making an arrest o walang sakitang mangyayari. Except kapag nanlaban o kinakailangan gumamit ng necessary force. At kapag nag-aresto, may be made on any time, anywhere, and anytime on the day. At kapag nag-aresto ka po, kailangan magpakilala ka muna at sabihin kung ano ang case kung bakit inaaresto. At panghuli, ang mga karapatan ng mga taong naaresto kapag gustong kausapin po ng taong naaresto ang kanyang attorney kahit anong oras o anong araw, automatically po, he will be granted by the law and pwede ka rin dalawin ng pamilya mo, hindi nga lang katulad sa pagdalaw ng attorney mo na kahit anong oras. At yun lang po ang aking synopsis sa PowerPoint na ibinigay niyo. Maraming salamat po.